above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Good afternoon. This is Holy Friday and we choose, of course, alam natin po namatay na si Jesus Thursday. Thursday, from the time of this day, one day Friday, then one day Saturday, and then
until sa pagkatapos ng alas 12, early morning on the third day, He rose again. Kailangan po natin malaman yan. So today, ang born-again believer ay iba sa religious people. Tayo nagsisimba, gusto natin ang sinasamba natin, magkamukha tayo. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, kabay, kamukha ka na ni Jesus o iba yung kamukha mo? So kamukha means kawangis at unti-unti na babaguhin ng Diyos, tayo lahat ay makasalanan. Salamat. Ang mensahe ng death ay dapat mamatay tayo sa ating nakaraan, mamatay o tapos na ang chapter ng makamundong pamumuhay or makamundong pagkatao dahil sa salita at tayo mismo ang maglilibing ng ating nakaraan. Ay mga XXX nyo, dapat ilibing yan. Huwag itago ang mga dry leaves at saka kung ano-ano mga letter at mga picture. O dapat yan ibuho drill. Yun po ang buried. Ilibing na ang lahat ng nakaraan na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Naintindihan ba natin? And then, para qualified tayo na ma-resurrect sa bagong anyo na hindi na makasalanan. Kasama na ngayon si Jesus. Kapag naniwala tayo, asahan ninyo, ito ay mangyayari din sa atin. So we have 1, 2, 3, 4, 5 people, 5-fold ministry. Each one will have 10 minutes. Bahala na sila kung paano nila i-relay ang kanilang death, burial, and the resurrection. Huwag kayong mag-alala, ito ay spiritual. Kung ilibing ang nakaraan, hindi yung ikaw. Alright? We're talking about spiritual. And then, yung resurrection ay ang pagbabago ng lahat. Totally different from old. Yun ang ibig sabihin ng resurrection. Are you excited? So, umpisa natin sa pastor ng Greenfield. Minsan pa po, palapagan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Today, we are celebrating the Good Friday. What is good in Friday? We know that Jesus died for all of our sins, and with that, we could really experience, no? Ito pong Passion Week ay mahalaga po sa atin. I like to give terminology, the word passion. Passion means burning desire. So nakita po natin, simulat kagabi, through that video on which how does this passion of Christ, si Kristo, si Jesus, no? He is determined enough. Even in spite na siya po ay nilatigo, siya po ay pinako, dinala niya yung cross, pinako, at nakita po niya yung passion niya on which inaalala niya yung salvation for all humanity. Ang salita ng Diyos, sabi niya po dito sa Romans 3:23, pagkat ang lahat po ng tao po ay nakasala at tayo po ay nahulog sa presensya ng Diyos. We are fallen from the glory of God. Naalala ko po yung sarili ko nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Masasabi ko talaga yung sarili ko dahil hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Napakahambog ko. Believe ako sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, Diyos, hindi ko kailangan ng Diyos na yan. Marahil iba sa lahat ng tao, ganun din po yung perspective nila. Pero alam niyo po ba, there is no person, kahit pa sabihin mo atheist, na hindi kailanman na sabi niya, hindi, yung bang masasabi ko, matatawag talaga nila yung Panginoon. Why? Lagay mo siya sa peligro. For sure, magsasabi talaga siya ng Panginoon. Tulungan niya. Humingi sila ng tulong sa Panginoon. So, I praise and thank the Lord sa live testimony on which I came to know the Lord. So, yung buhay ko noon, may halintulad ko po sa death, burial, and resurrection. Noong unang panahon, nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, ang buhay ko, masasabi ko talaga kung sa TV pa, black and white, walang kulay, madilim. Dahil yung lifestyle ko noon, isang addict, lasinggero, isang mapahamak na tao sa family, satanista kumbaga. Yun yung lifestyle na yung kinabilangan ko noon. So, bali nung nakilala ko ang Panginoon, yung binigay niyang buhay niya, so Romans 5:8,
God demonstrate His own love towards us, towards me. I personalize it to myself, towards me. That while I'm still sinners, nung ako po hindi pa kumilala sa Panginoon, ang Panginoon po ay namatay para sa akin. So sa doon na verse na yon, it strikes my heart, strikes me, and that on which I confess that Jesus is my Lord and Savior. So sa reflection po ng death, burial, and resurrection, nung pinag-aralan ko po ito pong salita ng Diyos, nakita ko po ito katulad ng isang baptism. Baptism na kung saan ang isa pong tao, mananampalataya ng Diyos, siya po ay inilubog kung i-connect po natin para bang inilibig, yun po, patay, at siya po ay nilabas mula sa tubig, nagkaroon po ng resurrection, bagong buhay. So that is the Holy Spirit. So my last verse po sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi ng salita ng Diyos, therefore, whoever is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So yung dati pong lifestyle ko po na palamura, yung dati pong lifestyle ko na hindi ko milala sa Diyos, taliwas talaga yung buhay ko sa layunin ng Diyos, ay nagkaroon po ng bagong perspektibo na sapagkat ang banal na espiritu na siyang kumikilos sa buhay ko. That is the resurrection. Si Jesus, kung siya ay remain patay, ang isang taong patay walang magagawa. Tama po ba? Pero ang taong buhay, may magagawa. Same is true with God. Kung ang Diyos na pininiwalaan natin ay patay pa rin, walang magagawa sa atin yan. Pero dahil po ang Diyos na atin pong pinaniniwalaan ay buhay, the resurrected Christ, may magagawa sa buhay natin. At ako, isa pong testigo po doon, ang dati pong makasalanang tao ay binago po ng Panginoong Diyos at binigay ng banal na Espiritu at nagkaroon po ng bagong buhay. Glory be to God. Praise God. Good afternoon, everyone. Ako nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi nga kanina, sabi ko kay Raymond, ano ba yung una kong i-share din? By the way, I'm Sally Macalino Perez. I'm the wife of our associate pastor here, Pastor Raymond Perez. So, before, I am alive in the flesh, in the world. So, ang daming buhay na buhay ako pero patay naman sa espiritu. Bakit? Dahil nga sa mga kasalanan na nang ginawa, dinesisyonan ko na gawin noong hindi ko pa nakilala ang Panginoon. So, yung dito sa death ni Jesus, sabi niya sa Romans 6:8-11, now if we die with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that since Christ has been raised from the dead, He is never going to die again. Death no longer has mastery over Him. For the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. So you too consider yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So, di ba, although mo ako naintindihan na kung may namatayan, bilang born again, hindi condolence yung sabihin natin, kundi congratulations. Bakit? Dahil na bilang ako na-experience ko na nung mamatay ako sa kasalanan, it's really a congratulations. It's a rejoicing time because I know God, Jesus did it once and for all. At hindi lahat may opportunity na makilala ang Panginoon. Kaya sabi nga, death, burial, and resurrection, very fundamental, very important sa pananampalataya ng isang tao. So, I'm praising God na sabi niya sa Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Sabi nga sa Proverbs, diba, sometimes it takes painful experience just to change your ways. Ang dami mong pagdaanan sa akin. Ano ba yung mga namatay sa akin? Kadami. Una-una, yung lifestyle ko na mahilig kasi ako mag-inom, yung nightlife. Basta gabi na mapula-pula lang hasang ni Sally kasi alam ko mayroon namang gimmick or gagawin sa mga friends. And then, yung mahilig ako noon
boyfriend. Kasi feeling ko I'm alone. Feeling ko hindi meaningful ang buhay ko pag wala akong partner. Yun ang konsepto ko. Yun ang pagkaintindi ko. Kasi nga walang may nag-guide sa akin. So, I'm praising God even sa kadaming kinuha ang Panginoon sa buhay ko. Yung video nga na sin, death, sickness, even the grave, lahat yun namatay sa buhay ko dahil sa Panginoong Yesus. So yun, yung nakaranas din ako yung nagiging lesbian, yung naging tomboy sa college days ko or high school nag-start. And then yun nga, yung hindi mabuhay pag February 14 dapat may ka-date. Hindi pwede walang ka-date. So yun yung pag-intindi ko, and then yun nga, inom. Even yung na-experience ko rin yung sa time na nag-revenge ako sa buhay ko, yung naging magulo ang buhay ko sa buhay ng partner ko dati. Akala ko, pag once na nag-revenge ka, kumbaga kung sa Ilonggo, makabalos ka gid na masaktan mo yung tao. Hindi pala. Ikaw pala mismo yung masasaktan. So, ikaw mismo yung mabibihag sa kasalanan na ginagawa mo. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na lahat yon inilibing dahil sa Panginoong Yesus. Yung sabi niya nga during burial naman, yung sabi niya nga, di ba, kung ang isang tao nilibing, di ba, end of story na, wala nang time together again, kasi wala na. So, ganun din pala sa mga kasalanan ko na hindi na dapat makipagbalikan ako sa mga ex ko or magbalik ako sa, even though hindi siya perfect, maraming mga nangyari nga mga ups and downs sa buhay ko po. God is so graceful nga as long na may buhay, meron talagang pag-asa at God is giving always a chance as we open our eyes. He is always giving a chance para maitama yung mga pagkakamali ko in the past. So yun, during sa death ni Jesus Christ, di ba merong gap, may 3 days pa. So yun din pala sa buhay ko na, Lord, bakit, di ba, yung 3 days na yun yung waiting time natin sa pagbabalik ng Panginoon. Nga there's resurrection. So during burial pala, yung syempre, di ba, pag masakit kasi you are used to do it. Nawawala yung mga friends mo. Sabi ni Pastora, kung gusto mo magbago, separate ka sa mga friends mo na nagpupul sa'yo, na kumbaga nag-magnify yung last mo. So ang hirap, ang daming resistance na nangyari sa buhay ko, ang daming reasons ko na sinabi, kasi ayaw kong gawin. Pero nagpapasalamat ako sa kanyang salita at sa mga taong ginamit niya para ma-push ako to do what is right for me to have that resurrection life. So yung when I decided na itama yung mga mali at mag-surrender sa Panginoon, nakita ko yung resurrection power ng Panginoon sa buhay ko na lahat ng mga pangarap ko, mga desires ko, binigay niya kasi sabi niya, Panginoon, if you please Him, He is going to give the desires of your heart. So I have a family in the Lord. Kayo, spiritual family, I have my family also na serving the Lord. Nagkaroon din ako ng stable work, nagkaroon ng bahay na favored by God, nagkaroon ng mga sakyan, everything, material lang yun, na overcome yung 50-50 ko, nagkaroon ako ng sickness, lahat, ang dami kong na-enjoy, and all the more na nag-grow ako at nakikilala ko pa ang Panginoon sa buhay ko. Glory to God, Amen. Good afternoon to everyone who are present here. Yes. Good morning, good afternoon, and good evening naman sa lahat ng nanonood. So I am Grace Frenzen Doliente, or Tin of VCF Coronadal. So we are given the topic death, burial, and resurrection. So first, sa death. All of us were sinners, dati. All of us were once not worthy of anything good but death. No one is good. No one is righteous, no one is justified. Kahit mayaman ka, kahit matalino ka, kahit sikat ka pa sa buong mundo, if you don't have Jesus, you are as good as a trash. Patapon ka. Ganun tayo dati. Ganun ako dati nung hindi ko pa nakilala si Jesus. Patapon ako, wala akong kwenta, walang kwenta yung buhay ko. I was once a miserable and dark-hearted person until Jesus came to my life. Ako yung kasi yung tao dati na I think many of you already knew my testimony. Dati akong suicidal, depressed, galit sa mundo, galit sa mga tao,
Kumbaga madilim yung buhay ko, walang liwanag. Lahat ng mga pangit nandun na sa akin dati. Even ang ugali ko, ang temper ko, lahat-lahat ng nasa akin dati, pangit, patapon sa harap ng Diyos. Until Jesus came to my life. So this Passion Week reminds us of what Jesus did in the Calvary. He died not for us to be sad of His death. He died not for us na malungkot sa palo na na-receive niya, sa dugo na umagay sa cross, sa mga suffering na nadanas niya. Hindi yun yung reason kung bakit namatay si Jesus. He died for us to be joyful because His death put an end to the hell destiny that we are supposed to deserve. Kasi nga hell dapat yung destiny natin dati. Lahat tayo, kahit sabihin mo na mabait ka, kahit na mapagbigay ka, kasi yun yung turo sa amin ni Papa. Kailangan giver kami, lahat ng taong humihingi ng tulong sa amin, kailangan magbigay kami, kahit yun na lang yung natira sa amin, kailangan ibigay namin yun sa mga tao. But that is not the reason for me to be saved. Hindi yun yung reason para sa akin na mapunta ako sa langit. Hindi yung pagbibigay ko, hindi yung po at opo ko sa mga matatanda, sa pagrespeto ko sa tradition, sa culture. That's not the way for me na mapunta sa langit. And that is not the way for me na mapatawad sa lahat ng mga kasalanan ko. His death put an end to our unworthiness and unrighteousness, and His death made way for us to have eternal life. So, ang death ni Jesus is hindi dapat natin ikalungkot, or yes, we are crying. We are crying because of joy. Kasi nga dun sa ginawa niya. As He said in the book of Isaiah, that by His stripes we are all healed. By His blood we are cleansed. By what He did in the cross, we are saved. By His death, we have eternal life. That way, that is the way for us na ma-reconnect sa Father. Because apart from the Father, kahit anong gawin natin, apart from the Father, apart from the power of the Holy Spirit, we are doomed to eternal damnation. Buried. I remember the baptism. Di ba ang baptism, we surrender, nilulubog tayo sa tubig, and then inaahon tayo. And then ang always sinasabi sa atin is, the moment na nilunod or nilublob ka sa tubig, is lahat ng mga kasalanan mo, naaalis na sa katawan mo. Lahat ng mga kasalanan mo, iniiwan doon sa tubig. And yun din yung nangyari sa death, burial, and resurrection ni Jesus. The moment Jesus was buried, di ba sa death niya, kinuha niya lahat ng kasalanan natin. Lahat ng kasalanan na ginawa ko dati. Kinuha niya yun lahat ng karumihan ko, kasinungalingan ko, lahat ng marurumi sa akin. Kinuha niya lahat. Buried. He buried those sins together with Him. He buried my past self together with Him. Jesus took our sins and buried it with Him, and when it is buried, it means it will never come back again unless huhukayin mo. The moment na na-buried na yung kasalanan natin, hindi na yan siya babalik unless ikaw mismo yung gagawa ng paraan para bumalik ka doon. Kagaya nga ng sabi ni Mami Sally kanina, you need to separate from the people na nagtitempt sa'yo na gumawa or bumalik sa kung ano ka dati. You need to let go, tulad sa akin, yung collections ko ng mga kutsilyo, ng mga matatalim, nalet go ko yun lahat. Kasi nga, if nandyan pa yun sa harap ko, nung nandyan pa yun sa closet ko or sa drawer ko, every time makikita ko yun, I will be tempted na pag maliit lang na problema, maglalaslas ka, or pag may mga hindi mo nakayanan, maiisip mo ulit yung lupid, yung mga pills, lahat ng ginagawa mo dati, iisipin mo yung ulit. Kaya kailangan mong mag-distance. Even sa mga lustful movies, lahat ng mga things na makakapul sa'yo na bumalik sa dati, you are letting go. You are letting go of those things for you na hindi na bumalik doon. Kumbaga sa daanan pa, sa bridge, sinira mo na yung bridge. For you, no, not me, sinira na ni Jesus yung bridge. For me, na hindi na bumalik doon sa Pasko. That is the burial of Jesus. He broke all of those connections natin sa past natin. And my past sinful self is now buried more than 6 feet below the ground. Why? Bakit more than? More than 6 feet. Kasi nga, forever na yun na nawala because of what the Lord Jesus Christ did. Hindi kasi yan agad-agad na maaalis ang kasalanan natin unless we fully surrender that to the Lord. I am not saying that I am perfect.
But because of the Holy Spirit that is working in my life, working in our life, unti-unti kaming pumupunta sa perfection. Because that is one of the purpose of the power of the Holy Spirit, to make us perfect, to be like Him, so that in the near future, pag magkakasama na tayo, we can say that we look like our Lord Jesus Christ, because in the beginning, He created us in His own image and in His own likeness. Resurrection. A seed will never be a tree unless it died first and buried in the ground. Now, after burying my old self, Jesus resurrected me. As He said in 2 Corinthians 5:17, that ang lahat ng mga kay Kristo na, the old has gone and the new has come. I resurrected as a new creation by the power of the Holy Spirit. It is not by might nor by my power. Hindi dahil sa ginawa ko, dahil sa pagbasa ko, hindi dahil dun. That is helpful, but hindi yun yung main reason kung bakit ako nagbago. The main reason kung bakit ako nagbago is because of the power of the Holy Spirit that is working inside of me, inside and out. And I will show to you this picture. This is a very memorable picture para sa akin. These 4 pictures above, these are my pictures from 2005 to 2017 na wala pa ako kay Jesus. As you can see, dry, lahat na ng mga hindi maganda nandyan. Physically hindi lang spiritually, physically speaking, nakikita. And then, 2018 to 2023, that is one of the proof that Jesus resurrected me. Makikita kasi if you are resurrected, it can also be seen in your face. It can be seen sa kung paano, anong physical mo, makikita yan. Because lahat ng nasa loob, lumalabas yan. Now I can say that I am resurrected because of what the Lord Jesus Christ did. His resurrection gave us hope that one day, someday, physically mamamatay tayo, but we have that hope that we will live with Him eternally, forever and ever. Glory to God. Amen. Praise God. So, good afternoon. Ayoko ng patay ng mga tao. I want alive people. Good afternoon. Praise God. So, first of all, I am Lady Danielle Lumawig. I would like to say that I am honored and thankful that I am here today because the first service that I have ever attended in VCF Coronadal is a Good Friday service. And I've never expected na andito ako ngayon mag-share because I think it is one of the most important thing that we should know. So you are blessed that you are all here. Praise God. So today I will share to you the death, burial, and resurrection of Jesus Christ in my life. So the greatest gift God has given to man was the gift of life. But man lost it because of sin. Therefore, God has given man a second gift. The second greatest gift that God has given to man is the gift of death. Gift palang death? Gift pala yung death. So, we lost the life that God has given us. And the only way to get that life back, it is through death. So God sent His only begotten Son to die for our sins and restore us back to life. Hebrews 9:32, for without shedding of blood, there is no remission of sin. But it doesn't end there. It doesn't end to the death of Jesus Christ. We have to be the participant of the death of Jesus Christ. What does that mean? Paano tayo maging participant ng death ni Jesus Christ? So, ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang kailangan mamatay. Tayo rin pala. So we must die from our old filthy self, die from our old life, together with the death of Jesus. So we have to die in our flesh and live in spirit. So I remember the first years that I came into this church. So I was 16 back then, 16, 17, 18. So, yung mga time na yan, young people, got the peak of teenager. So, ang teenager kung sa Ilonggo pa, kiti-kiti, sala-sala,
Di ba? Parang ang dami mong gustong gawin, yung mata mo saan-saan, walang direksyon. As a teenager, ganun ka. But I remember attending equipping of the saints. That was the time that I started to know Jesus even more. So, equipping of the saints represent kami dito. We are the product of equipping of the saints. So, every single time that we attend equipping of the saints, we were not living pala. We were dying. So, every single service that we attended, we are parang unti-unti kaming namamatay. Ano yun? Dapat di ba nabubuhay kami kasi pumupunta kami sa church? Hindi. Unti-unti kaming namamatay. Namamatay yung dating ikaw. Namamatay yung lies mo, yung rebellion mo, laziness, di ba? Yung kitikiti mo, yung lust mo, namamatay yung hatred mo, disbelief, greediness, selfishness, envy, and sa mga young people, insecurity, namamatay yung murmur, namamatay yung grumble through the every services na pinupuntahan namin. So it is indeed important for us to attend church services kasi doon tayo mamamatay. Mamamatay yung dating tayo at magkakaroon tayo ng bagong tayo. Amen? So, but it doesn't end there. Hindi lang yon. Hindi pwedeng a-attend ka lang ng church. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yun. But we also must be the participant of the burial and resurrection of Jesus. Burial. Burial is letting go of every single sin that you have. Kailangan ang burial kasi is a disconnection. Di ba pag ililibing na yung patay, doon ka palang iiyak. Kasi alam mong totoong-totoo na. Diba? So, we must have our own burial, yung totoong-totoo, na totoong nawala sa atin, yung dating tayo. So, death is a stop. It is an end of life. Once we die, life is no longer with us. Diba? Pag namatay tayo, pag may namatay, wala nang buhay. But thank God for the resurrection of Jesus as we ride on and participate to the resurrection of Jesus by believing that He is our Lord and personal Savior, believing that His blood has washed away all our sins. And as we receive the Holy Spirit in our life, death to us now is not the absence of life, but it is the birth of a new one. A blameless life, a pure and clean life, a no condemnation life, a life that has no sin, and above all, a life that has no end. So death is our salvation, burial is our disconnection from our sin, and resurrection is our victory. So if you have your phone with you, your ball pen, and your notebook, this one is a very memorable quote that I get from Pastor, and I believe it is from God. So if you have your ball pen with you, please jot down this quote or this word. As we accept the finished work of Jesus on the cross, then we will receive all the benefits that He died for. Amen. Every buckle the glory to the Lord. Amen. Praise God. So, ako, my name is Shinalyn Doliente. Kapatid ako ni Tintin Doliente. So, when Pastor Marlene told us kanina lang that we will talk about the death, the burial, and the resurrection, unlike it's a snap ba na naalala mong sarili ko, I thought about myself, what was my old life? What did I have to give? Yun yung number one na naisip ko, what did I give to the Lord to get what He gave for me? So yun yung naalala ko when it comes to death. Diba? Sabi nila sa akin, prepare ka na ng death mo kasi mataba ka, malaki ang lungon mo. Kailangan malaki ang lungon mo. Parang gano'n ginagawa nila sa akin. And then, when you talk spiritually, you have to prepare for your death. You're being processed to die spiritually. Yung sabi nga ni Lady kanina, through equipping the saints, we were being killed every single time na mag-attend kami. When you go to Sunday service, pinapatay mo ang part ng sarili mo for you to receive that life that Christ is giving you. So nung ko nakita na when we talk about death, the Lord does not want your body physically. He wants you to die from your old belief, ano akala mo noon, akala ko ganito, akala ko ganyan. Yun yung number one ko nakita. He wants you to die from your old character for you to receive His new. So yun na ano ko na, di ba, dito sa mundo,
it's very easy to die. Punta ka na sa yellow bus, magpaipit ka, magpabunggo ka ng yellow bus, patay ka. But here in the spiritual, it's very difficult to die because you have to surrender everything eh. Surrender your lust, surrender your addiction, surrender your belief, surrender mo kung ano yung sabi ng lolo, ni lola mo. Kailangan mo yung surrender eh. You have to change. You have to give. Kung ano ikaw noon, you have to give everything to the Lord. So yun yung talagang naalala ko every time when I hear the word death dito sa sermon dito. You have to give something. Every single Holy Week, si Jesus, isa lang binigay niya. Everything. He gave everything, wala siyang tinira. So doon ko nakita na when He went to that cross, hindi niya lang in-offer physically ang body niya. Hindi gusto ng Diyos, ng God the Father na kunin ang katawan ni Jesus. He wants to see the obedience that Jesus will give na surrendering sa sarili niya. That's death. Death requires you to surrender something. And He requires you to surrender everything. Yun yung nakuha ko, di ba? Totoo yung sabi ni Pastora kanina. Hindi pwede na ang seed itanim mo buhay, na buhay lang siya, ilagay mo dyan. Hindi siya agad-agad lalaki. You have to bury it. So you have to die. You have to give something. And that something will be your deposit para something else will be resurrected. So for me, that's the death na talagang kinuha ko dito. I had to give up a lot of things. Number one, I had to give up my belief. I remember, dito ako sa Potter's House, dito ako sa Potter's House at that time. It was April 2016. Sabi ko, kung magstay ako sa BCF, gusto ko masagutan ng Diyos ang tanong ko. And then I will stay. Ang tanong ko is, saan galing ang Diyos? Kapag may simbahan nakasagot, I will stay. And at that day, sabi ni Pastora, may tanong, saan galing ang Diyos? How did she know? Yun yung number one sa akin. So doon ako nag-start na, okay, I will decide to die. Hindi ako namatay agad-agad na nag-give up ko na agad-agad. That's what I saw. When you decide to die for the Lord, it really is a process. But it's a difficult yet possible process only if you decide. So death is a choice. Diba ito sa mundo, pag mamatay ka, wala ka choice. Kung nabunggo ka, wala ka choice. Kung nabaril ka, wala ka choice. But in the Lord, you have that choice. You need to choose death for you to get what you want, diba? A lot of people wants to go to heaven, but no one wants to die para lang makapunta sa langit. Kung pwede lang diretso langit, wala na patay. So, I really praise God for that, na once you died, again, buried. You need to bury everything. You need it na hindi mo na siya makita, hindi mo na siya maamoy, hindi mo na siya anything, di ba? Pag naglibing tayo ng kamag-anak natin, kung nandyan lang ang bangkay, imagine, patay na siya, nandyan na sa bahay yung bangkay. Ano kaya? Di ba, maalala mo lahat, nasaktan ka na naman, balikan mo na naman, isipin mo na naman. We bury and lagay mo sa eternal garden. Your old self, lagay mo kay Jesus. Put that back in the tomb the way that Jesus was. And hindi mo na balikan. You put that stone, tabunan mo, hindi mo na buksan. And then that's when I realized na ganun din pala. It's very difficult, di ba? During sa lamay, wala ka iyak-iyak eh. Pag time na nga ilibing na, you have to bury the dead, hala, na-collapse. Parang ikaw din. Ang dali-dali sa mapatay na ako, ayoko na. But that time na your ultimate surrender na kailangan na ni Lord, okay, tabunan na natin ang addiction mo. Hindi pa pwede, Lord. Pwede one last, Lord? One last bote pa, Lord. May ganun-ganun pa, di ba? So you have to really bury. Process, but it gets harder. And then, despite that hardship na kailangan patayin sarili mo, ilibing mo yung nakaraan mo, the best and the easiest thing to do is for the resurrection kasi it's no longer you. That's what I realized. Now, I'm very blessed, Lord, kasi kailangan ko lang gawin pala is-surrender. It's just to surrender. And once nung binigay ko na, hanggang kanina, binigay namin, kami, di lang ako, kami, tayo, we gave what we gave to the Lord. We gave ourselves to the Lord. Yes, every single day, hindi gid mo kami perfect. May mga time, makasipyat ka gidman. Pero that resurrection power, hindi lang pala siya for the sake na na-resurrect ka lang, tapos na. Your resurrection has a purpose. Your death has a purpose. Your burial has a purpose, and your resurrection's main purpose is for you to resurrect other people. Yun yung nakuha ko na Jesus died, He was buried, He rose again, not just to show Himself na, oh, buhay ako. Jesus was revived
para ibuhayin tayong lahat so that we too can lead other people kung paano ka umalis sa bisyo mo, paano ka nagbago, paano ka umalis sa dilim noon, nandito ka na sa liwanag. You lead other people to be like you. Not like you, but like the Jesus that you are trying to incorporate sa sarili mo. So I am blessed na nakapagsalita kami. Sabi na kayo na, paano to? Hindi tayo prepared. And then when you realize, ay tama Lord, kaya surrender na namin, bahala ka na. Let thy will be done. Use our mouth as your mouthpiece. So, glory to God. Amen. I'm so proud of you. Sila yung mga sample ko in this generation. May nauna noon sa Korea at marami mga batches ang VCF. Bawat batch meron talagang qualified. So, yung mga nakakapagsalita na, alam niyo ang death, stop. Busy ka, lahat, maingay. Pag namatay ka, silence. Ibig sabihin, lahat ng bagay dito may katapusan. Kaya, namatay sila, narinig niyo yung bawat testimony nila, pwede niyong ulit-ulitin ito. You learn a lot. Hindi kayo nag-process katulad nila, pero mas mapabilis din ang process niyo hearing other testimonies. Katulad ni Jesus, naghihirap siya para sa atin na hindi na tayo maghihirap. Stop, meaning to say, dead. Pagpatay ka na, stop na lahat. Tulad na estudyante, finish or not finish, pass your paper. Kung ano yung nasulat mo, yun na yung score mo. Ganun ang buhay natin dito sa lupa. Pag ikaw ay namatay na mamaya o bukas, okay ka na? Yun na lang ba yun? So, this is to encourage everyone that dying from oneself is the goal of the death of our Lord Jesus Christ. Dead. Dapat patay ka na sa kabilang buhay mo. Yung buhay mo na makamundo. Yun ang gusto nalong patayin para magkaroon ka ng bagong buhay sa buhay na kasama ang Panginoon. Ang buhay na kahit nandito ka pa, you are guided properly na ang lahat ng mga pinagdaanan mo ay hindi mo nadadaanan. Bagong daan. Ang daan na bago ay si Jesus, hindi yung bagong daan na religion. Si Jesus, ang salita ng Diyos. At bakit nagiging happy sila? They are not perfect. Hindi sila perfect, pero makita mo naman sa mga itsura nila, they're happier than the way they used to be. Ibig sabihin, may resulta. Kaya tayo nagtitestify na ang resurrection ng Panginoon ay totoo dahil naging totoo sa atin. Yun ang ibig sabihin. Uuwi kayo mamaya na may iisipin kayo. What about me? Ano kaya ako? Asan na ako ngayon? Totoo bang ligtas ako? Hanapin niyo ang mga sagot ng inyong mga tanong dahil available pa yan ngayon. Dahil may grasya pa. Walang makakasave sa religion. Tandaan nyo yan. Kaya hindi tayo nagdadala ng religion. Nagdadala tayo kay Jesus na siyang nagpapabago ng lahat ng tao sa mundo. May God bless you. May the 3 days remaining of the story of Jesus as a tao, nakalakip na po ang kamatayan niya dahil napaka-importante ng kanyang kamatayan sa relasyon ng mga taong na born again. Ang kamatayan, ang resurrection ay born again. O, naintindihan natin yan. Noon, ang sakit ng ulo natin mag-intindi. Ano ba yung born again na yan? Ano ba yung born again na yan? I-English lang naman ng namatay at nabuhay na muli. Si Jesus ang namatay. Si Jesus ang born again. Siya ay namatay, ngunit nabuhay na muli. Kapag tayo ay mamatay, stop lahat. Tandaan nyo yan. Kung namang problema kayo ngayon sa inyong mga negosyo, utang, at sa kung ano-ano pa mga problema nyo,
ang sabihin mo sa sarili mo, may ending din lahat ito. So ano ang dapat gawin natin? Dapat nating i-end na. Kasi pag hindi natin na-end yung mga bagay na alam natin na hindi makakabuti sa atin, tuloy-tuloy ang ating suffering. Kaya po may saway dito sa church. Kung nasasaktan kayo sa saway, mas masakit yung mamatay kayo na hindi kayo nagpasaway. Dahil tuloy-tuloy kayo sa impyerno at doon kayo ay mananangis na walang hanggan. Habang si Jesus ay nandito pa in the form of the Holy Spirit, tinatawagan ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Lumapit na tayo. Huwag natin hintayin mamatay tayo, wala ng grasya. Disgrasya nga ron. Kailangan lumapit na tayo dahil ito ang panahon na siya ay nag-iimbita sa mga taong gustong sumama sa Kanya para sa kaligtasan. We must be bold, especially in these last days. Kung matinik si Satanas, dapat mas matinik tayong mga anak ng Diyos. Dahil we're talking about the salvation of everyone. Kaya pa tayo binuhay ng Diyos dito para hindi pa magnegosyo at kung ano-ano. Binuhay pa tayo dahil gusto ng Lord gamitin tayo para isalba ang mas maraming tao na hindi pa salba. Naintindihan po ba natin? Then may essence po ang ating celebration of this Holy Week called Passion Week. Passion Week means ipaalab ang pag-ibig ninyo sa Diyos na umibig sa inyo. Kaya tayo naging passionate. Naging passionate ako sa Diyos. Hindi ako inaantok. Hindi ako nawawala ng gana sa Diyos. In love ako. Kasi doon ko napatunayan na sobrang in love din ng Diyos sa akin. Kaya ako siguro na in love sa Kanya. Kung in love kayo sa boyfriend nyo, girlfriend nyo, paki-check. Dapat mas in love kayo kay Lord. Kasi kung talagang in love kayo sa mga asawa ninyo at sa kung ano-ano pang mga bagay, negosyo, then walang lugar si Jesus. Dahil ang Panginoon ang nag-declare na siyang dapat una. Hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo. He must be the first. At yun ang ating usapan dahil tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, itong church na to ay binubuo ang mga taong gustong magbago. Kung hindi ka magbago, no problem. Kaya sabi, Pastora, sabi nila ganito daw ikaw, ganito ikaw. Kaya daw sila umalis dahil ikaw ay lagi kang nangungurit, masakit magsalita. Ang sagot ko naman sa ngayon kung ayaw nila dito, wala naman may naghahabol sa kanila. Kung ayaw ninyo, hindi ko kayo habulin. Inaalok ko ang inaalok ng Panginoon sa inyo gamit ang aking testimony. Mahirap po magpagamit na hindi kayo nakaranas ng katagumpayan. I-victory pa naman ang ating pangalan. Kaya bago kayo maging victorious, maraming labanan ang inyong masasagupa. Ang number 1 yung kalaban, the giant you. Dahil si Satanas wala ng power over sa atin dahil tayo ay meron ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan mo na ginagamit mo pa sa sarili mo, yun ang pinakamalaking kalaban. Look at your neighbor, may natutunan ka. The giant you. Ikaw ang problema sa buhay mo. Palakpak. Lastly, dahil ito po ay magkakain na tayo dahil alam ko gugutumin kayo sa ating pinaka-service. I would like to say thank you all the eagles all over the world. Nakikinig kayo ngayon, salamat sa padala ninyo kahit na kung ano yung puso ninyo. I'm encouraging you, I'm challenging God. Lahat tayo magcha-challenge sa Diyos ng ating ding resurrection. Tapos nang na-resurrect si Jesus, matagal na. Malapit na siyang dumating at magpakita sa iyo na siya nga ay totoo.
This is a revelation. Jesus did not kill by anyone. Jesus was not put by Romans, by anybody on the cross. Jesus put himself to the cross. Jesus killed himself. Jesus killed Jesus. Mukhang mahirap yun, ano? In the beginning, it was prophesied na mamatay siya para sa ating kasalanan. Free will na tinanggap ni Jesus. Your will be done, your kingdom come. So dahil kapag yan ang ating prayer, tayo ang naglalagay sa ating sarili sa prosperity o sa dumbness. So, ladies and gentlemen, Jesus put himself to the cross. Jesus put Jesus on the cross. This is ordained by the Father as He planned for all of us to be saved. And thank you forevermore. Let us be grateful. Kalimutan niyo na yung mga buhay niyo na ang babantot. Dito na tayo sa walang COVID. Kay Christ lang tayo, may buhay na walang hanggan. God bless you, I love you, at lahat ng mga sumusuporta sa ministry, from the bottom of my heart, kung sino man kayo, hindi ko man kayo mapasalamatan. Minsan kasi kung magsalita ako, mainggit yung iba na hindi nabanggit. Mas mabuti nang banggitin ko na kayo lahat na nasa planet Earth. Kung saan man kayo nahalupalop ng planeta, ako at the top of my tip of my voice, pinapaabot ng Diyos ang tuwa niya, ang pleasure niya for you to help the ministry for 25 long years. Salamat at nawa, sama-sama pa rin tayo hanggang wakas. Tandaan ninyo, may inspiration for everyone. Mamatay tayo, ngunit the grave cannot hold us. Iniimbita ko kayo na magsaya tayo sa Sunday. Corporately, isigaw natin sa buong mundo na tayo ay resurrected na. In the name of Jesus. Amen. Show your hi sa kanila. Are you resurrected already? You got the blood of Jesus. Look at you. Iba talaga ang may dugo. Sige, kaway-kaway kunti. Diyan, kasi nakatingin si Ma'am Emma. Si Ma'am Emma sa Canada. Ayun, marami yan sila. Alright, bye!